tila winawasak o sinisira po ni Party List Representative Leila de Lima ang imahe ng Korte Suprema. Ito'y kaugnay ho, mga kababayan, ng kanyang mga pahayag na kung saan ay kanyang inaakusahan yung Supreme Court na lumalagpas at umaabuso hinggil dito po sa yung sinasabi niya na judicial overreach na may kinalaman dito po sa paghingi ng impormasyon sa impeachment case laban po kay VP Sara Duterte, 'di ba? Yung sinasabi natin na dalawang kautusan nga, 'di ba? Grabe yung binanggit po ng Supreme Court. Ang sabi ho ni ML, Party List Representative de Lima, ayan ho, talagang parang umaabuso at lumalangpas na sa kanilang kapangyarihan ang Korte Suprema. Alam niyo ho, parang sa ngayon, masasabi ho natin, ang Supreme Court talagang napakataas po ng kredibilidad. Yung kanilang credibility ay hindi po matatawaran sa lahat po ng kaso. At nagtaka lang ho ako kasi si Congresswoman Leila de Lima ay isang abogado na dapat ho ay kanyang nirespeto ang kataas-taasang hukuman at sa halip, ang ginagawa niya, tumutulong pa ho nga ho siya dapat para lalong mapagtibay at mapagbuti yung kredibilidad ng kataas-taasang hukuman. Dahil sa, alam niyo naman ho, yung judicial system dito po sa ating bansa ay talagang pinakapundasyon ho, yung tiwala natin sa korte. Pero dito ho sa mga pahayag na ito ni Congresswoman Leila de Lima, ito lumabas din po yan sa The Tribune. Ayan ho At na kung saan ay ito yung binabanggit niya na nagbabala po siya dito po sa naging kautusan ng Korte Suprema na judicial overreach kaugnay ng pag-iimbestiga dito po sa Duterte impeachment. May binabanggit si Congresswoman de Lima kasi hinahanap ko kung meron ba siyang ebidensya na talagang umabuso sa kapangyarihan at lumalagpas na ang Supreme Court. Alam nyo, kapag isyong legal, hindi lalangpas ng Supreme Court kasi sila po ang kataas-taasan, sukdulan ho Hindi po ba? Sa mga abogado nakikinig sa atin. Ang ito parang nakakawalang respeto at believe dito po kay Congresswoman Leila de Lima. Bilhin mo, yung kanyang basihan, yung kanyang impression lang, mga kababayan, at but sana kung meron siyang binabasa na mga talagang pwedeng gawing may provision ba sa saligang batas na yan talagang lumagpas na ang Supreme Court sa kanilang tungkulin. Ito sabi niya, my impression again, with all due respect to the Supreme Court, is that I went too far. It seems that it has the hallmarks of what we call judicial overreach. Could it be that the Supreme Court is intervening too much in the impeachment process that originated from the House of Representatives? Yan po ang sinasabi. Dati pong senador, dating Justice Secretary, ito pong si Congresswoman Leila de Lima. So parang sumusobra raw ho at sa panghihimasok ang Supreme Court dito po sa ginawa nilang paghihingi ng impormasyon sa mga kongresista sa House of Representatives. Alam niyo itong paghingi ng impormasyon ng Supreme Court, gusto ho kasi ng Korte Suprema na talagang maibalanse at dumaan po sa due process. Kasi meron pong petisyon ang kampo po ni VP Sara Duterte mismo, yung sina Attorney Torion, mga kababayan, kung saan nais po nila ipadismiss yung ikaapat na kaso ng impeachment diyan po sa Senado. So, ang ginawa po ng Supreme Court, hindi naman basta nagdesisyon, ihingi po yan ng paliwanag, di ba? Hingi ng sapat na impormasyon para yun po ang kanilang pagbasihan sa paglalabas po ng desisyon. So, yun po ang binabanggit, mga kababayan, at sabi po, di ba, ng Supreme Court ay kayo under oath, magsumite ka nga kayo rito kung ano nangyari sa naunang tatlong impeachment kasi yung binabanggit ho dyan ng ng kampo po ng
ni VP Sara Duterte, parang may nilabag ho na kung saan yung 1-year ban rule na dapat ho isang beses lang ho na sasampahan ng kaso impeachment ang isang impeachable officer. Yun ho. So sabi po ni De Lima ay parang nagbibigay raw po no, ng doubts at talagang hinala at dito ho kung talaga bang ito pong House of Representatives ay properly complied o talagang sila po'y nakasunod sa constitutional rules on impeachment. Bakit ho kaya hindi ang gawin ho ni Congresswoman De Lima, itanong niya ho sa kanyang mga kasamahan ngayon, kasi ngayon sa 20th Congress lang ho siya, no? At bagong kongresista. Nung 19th Congress, hindi naman ho siya kasama roon sa nagbalangkas ng impeachment, kundi nang siya po ay manalo, yung kanyang party list ay inoferan siya na magsilbi na prosecutor dito po sa impeachment. Sana inalam din ho ni Congressman De Lima, lumabag ba yung aming yung aming kapulungan dito. Wala ho, masyadong reckless ho yung kanyang mga pahayag laban po sa Korte Suprema. At ako, hindi ako magtataka kung bibigyan ho ng disiplina ng Korte Suprema. Ito pong itong si abogado ho ito, si Attorney Leila De Lima. Birin mo, akusahan mo nagtatanong lang ho sa Supreme Court. Humihingi lang po ng impormasyon. Kasi alam nyo, ang Korte Suprema, binabalansi po yan At tinitiyak, yung magkabilang panig ay nabibigyan ng pagkakataon. Alam ba, may petisyon ng kampo ni BP Sara. Ito, kinikusyon. Ganun ba? Sige. Itanong muna natin sa House of Representatives na bumalangkas ng impeachment complaint. Nasunod ba? Ito. Alambawa, pagka bigyan ng impeachment, yung una, December 2, December 4, December 19, ano nangyari? Ang report ay natulog po ito sa opisina ng Secretary General, si Reginald Velasco. So, ang tinatanong naman ng Supreme Court, meron bang kapangyarihan na i-hold ni SecGen Velasco yung impeachment? Bakit hindi agad ibinigay sa Office of the Speaker? Tapos, yung Office of the Speaker, matik, ibibigay naman at ipapakalendaryo yan sa Majority Leader o siya pong chairman ng Rules Committee at para isama po sa Order of Business na kung saan yan po ay tatalakayin ng mababang kapulungan ng Kongreso. So yun po, mga kababayan, ako masyado lang ako nagulimihanan at nagtataka dito po sa asal po ni Congresswoman De Lima na kung saan question niya ang Supreme Court. Siguro kung pwede niyang magbigay ho siya ng kanyang reaksyon, pananaw, opinion, kung meron na pong desisyon ang Korte Suprema na biglang inilabas na ganito, bawal lang impeachment etc. Tapos wala hong hiningi na impormasyon sa kabilang panig. Yun siguro pwede ho. Alba, naglabas agad ng desisyon ng Supreme Court. Hindi, mali yung House. Yun, pwede ka magreklamo. Kasi bakit hindi nyo muna hiningan ng paliwanag yung House of Representatives? So, may mga ganon. Pero ngayon humingi pa lang ng paliwanag at informasyon para yan po ang pagbabasihan ng mga maestrado ng Korte Suprema sa kanilang pagrepaso dito po sa pagpapadismiss. Yun lang ho mga kabayan. Ako naman, hindi naman ako abogado, pero ako po ay isang mamahayag at talagang napakataas po ng aking pagtingin at pagrespeto at pagkilala dito po sa Korte Suprema. Kasi kung hindi po natin paniniwalaan yung ating korte, anong klase? Paano maapektuhan yung ating judicial system dito po sa ating bansa? Di po ba? Yun ho. Ano kaya mangyayari ho rito? Kasi birin mo, kala ko merong ebidensya ho Itong si Congresswoman De Lima. Wala naman pala ebidensya sa kanyang impression niya lang ho. Parang ang impression ko, sabi niya, pananaw niya lang, impression. Ano ba ito, mga kababayan? Grabe ho, talagang, ewan ko lang ho, mga kababayan, talagang abangan natin kung ano ang mangyayari
dito po no sa isyung ito. So, yun lang ho mga kababayan at sana magbigay ng linaw po rito ang Korte Suprema at ewan lang ho natin kung mabibigyan din ho ng ng disciplinary action ito pong si Congresswoman De Lima na kung saan parang ako impression ko rin ito kasi meron siyang impresyon na parang sumusobra na ho yung Korte Suprema dito po sa paghimasok sa kaso po ng impeachment. Ako naman impresyon ko rin na parang winawasak po ni Congresswoman De Lima ang imahe, yung malinis na imahe at kredibilidad ng Korte Suprema. O sa bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.